So, madilim tayo ngayon, Maring. Papakita ko sa inyong labas. Sobrang lakas ng hangin talaga kagabi. Ang kalat ng labas. Yung mga branches ng kahoy nahulog. Yung duyan namin. May kahoy din na naputol doon. Sa may, namin, neighbor. Hala. Tignan nyo yung chair namin, oh, nandyan na. Malakas talaga ang hangin. Kasi yung chair na yan, dyan yan, Maring, oh. Tignan nyo ang aking pots. Oh, messy. May kahoy din na naputol doon. Tignan nyo, Maring, oh. Naputol ang kahoy doon. Hala, na-damage ang kanilang fence. Tapos yung bahay-bahay ng mga bata. Ala, bahay-bahay ng bata na. Oh. Lumipad, Maring. Tingnan niyo doon sa kuan namin, oh, neighbor. Yung kahoy nila doon na putol din. Isiserve ko pa naman yung dahon ng saging, Maring. Before mag-winter na, paano ko ma-save na yan na naman, na may butas-butas na. Di kami makapagluto kasi walang Yeah, it's so messy here. Look at that. Oh, that's a lot of tree. Tingnan nyo doon, oh, yung kahoy na bali. Nasa, nasa Back from the hurricane. Tingnan Glad that yun. plant is safe. Oh my God, look at that. Ang lakas ng hangin. I'm glad that's messed up here. Munta tayo sa labas, Maring. Papakita ko yung labas. Look at the shingles. Yung shingles nila lumipad. Saka dito. Maraming mga branches yung nahulog. Mommy! Kaya yung sasakyan ko, Maring, dyan ko yung pinark kasi nga may kahoy doon na malapit. Wala, our trash can fell all the way. I think that's our trash can. Help me! Rally. Right there. Move it. Yeah, the tree got uprooted on the other side. Oh, let me put on my shoes so I can see, okay? No, you don't get out. Tingnan nyo yan, Maring, oh. Ang buong kahoy talaga na-uproot. What? Yung brown na yan, oh, yung brown. Medyo malayo tayo. Hindi ako makapunta doon. Yan, daming mga branch na hulog. Messy dito sa amin. Oh no, what happened to our yard? Grabe yung bagyo na to ba. Punta tayo dito sa likod, Maring. Ito yung part na hindi namin na mower, hindi na tapos pag mower. Punta tayo dito sa likod. Oh, daming mga branches galing sa kahoy namin. Punta tayo ditong banda. Hala, ang fig tree. Nabali din ang fig tree. Walang nakatira dito, Maring, pero binibisita ng mga anak. Kasi bahay to ng kanilang parents. Hala, ang fig tree na uproot, Maring. Siguro sobrang lakas talaga ng hangin, no? Kasi kagabi, habang natutulog kami, maririnig mo talaga yung hangin ba? Tingnan nyo dito ang banda, Maring, oh. Yung kahoy, nabali, napunta sa, sa roof ng kanilang shed. Buti na lang nakapaglaba at nakapaglinis ako kahapon. May propane naman, yung ginamit namin sa camping, maliit na stove. Kaya lang, hindi ko alam kung saan nilagay ng asawa ko. At hindi ko siya matawagan dahil wala akong signal. Kahit lumabas ako, walang signal. Wala namang baha dito sa part namin, pero I'm sure doon sa mga bahay na malapit sa ilog, may baha. Linis muna ako sa labas. Wind, blow it.
We don't want to make a mess. Yeah, because it might get more messy. You scared? Oh, hold the door. I'll hold it with So my windy. hand. Nakapagkape rin ako maring, buti na lang yung grape po namin, may tubig, may init tubig pa siya. Sandwich at kape. Alam nyo, napabilib ako sa poste ng kuryente dyan, yung malapit sa amin kasi yung mga malalaking kahoy na uproot, na bali, pero yung poste ng kuryente, andyan pa rin. Standing strong. Pasalamat kami dahil walang damage yung bahay namin. May kahoy kami sa front ng yard namin noon, 2. Malaking kahoy kasi malaki talaga yung pecan tree. Pinutol namin yon mga 3 years ago dahil nga in case sa mga ganitong panahon, may bagyo, hindi maapektuhan yung bahay namin kasi marami talagang sanga yung mapuputol or baka maputol yung buong kahoy, ay malaking gastos na naman para sa bahay. Kahoy lang ang malapit sa amin ay yan dyan, yung sa kapitbahay namin yung kahoy. Gusto ng asawa ko na sana putulin nila yung kahoy nila kasi every time may bagyo, marami talagang mga sangay nahuhulog dyan. Pero hindi pa nila pinuputol. Walang nakatira kasi dyan, Maring. Yan yung bahay ng kanilang mama na pumanaw na. So, yung mga anak na lang yung nagme-maintain dyan sa bahay. Yung mga anak nila, mga ano na rin, may edad na rin, mga 70, 60. So, minimaintain lang nila dyan, binibisita para mag-maintain, mag-mower. So, hindi ko alam kung anong plano lang sa kahoy na yan. Parang wala silang plano na putulin. Kaya yan yung kinakatatakutan namin pag mabagyo. Kasi baka maputol, ma-uproot. Ipapunta siya sa bahay namin. Mag-drive tayo, Maring, at titignan natin kung anong nangyari dito sa paligid. Maghahanap ako, baka may signal dito sa kabila. Tingnan niyo yung kahoy yung na-uproot. Grabe, malaking kahoy yung na-uproot, Maring. Wow, Mommy! Look at that! Pupunta ako sa kabilang city. Baka kasi may signal doon. Oh my. That collapsed! Close ang Dollar General. Slow lang tayo dito. See? Mga kahoy na yung mga kahoy na punta sa mga bahay-bahay. They're removing the trees. Yeah. Oh, they need to go. They need to go to our house for that. They need to go to our house. Yeah, we're to get all the trees out. Yeah, because the other trees can clap and then fall down. KFC is closed. Mommy, we need to go. Yeah. We need to go. We need to go. And M Market's closed. And Waffle House is closed. And Rally. And Subway is closed. I see trees knocked down for real. Maraming tindahan yung close, Maring. Hala.
babalik na lang kami sa bahay. Kaya hindi magandang mag-drive ngayon kasi ang dami talagang mga wires sa daan. Ang daming mga malaking kahoy na naputol. Nandito ako sa likod ng Dollar General Maring. Naglakad ako papunta dito kasi baka may signal. Diyos ko, walang signal. Wala talaga. Pero tingnan nyo yung nangyari dito Maring. Oh, no? Yung mga nila, mga carts. May kahoy dyan, naputol. Yan, napaka-messy talaga. Daming kahoy na naputol ngayon. At hindi talaga hindi magandang mag-drive ngayon kasi ang daming live wire sa daan mga Maring. Nandito kami sa shed Maring dahil kukunin namin yung stove gamit na sa camping. Hala, di man ma-open ang gate kasi walang kuryente. Can't open it. No, they got a padlock on that. That's all them people. They got gas right there. I think Parker is open. Hmm? But they don't have... Oh, they got gas or they just parked it? I don't know. They just have a gallon though. Nah, because if Parker's was open, there would be a line in there too. Oh no, that could be. Oh no. Oh no. Oh, that's okay. That is good, mommy. That's okay. That is so bad. It's a real damage. Oh my god. That's let's see that. Nana? No, that is like a new one. Like with the tan one and the white. The tan one and the white. City. LYONS. Like what's this? Mommy, what's this world called? This is a city. What is this world called? It's a city. What? It's not Minecraft. Minecraft is the game in the TV. Nandito kami ngayon sa truck Maring ng asawa ko. Pumunta kami sa trabaho niya. Dito ako nagluto ng rice at saka noodles. Walang problema yung pagluto ng karne kasi pwede naman i-grill. Pero kailangan talaga ng rice cooker at maliit na rice cooker. Dito ko niluto yung noodles. Magtatrabaho yung asawa ko. Mamaya pa siyang gabi uuwi. So bago siya umalis ay pinagluto muna niya kami dito sa truck. Yung stove kasi di namin makuha kasi nga walang kuryente. Di ma-open yung gate ng storage. Wala kami signal Maring, nakikonek kami sa wifi sa trabahoan niya. Why you have signal here but we don't have signal? Wi-Fi. Yeah, like how is it they have the service and we don't? Because they have power. If we had power, we would have the service. Oh. Your turn. To... Gas station, sobrang taas ng linya. At dito kami sa Walmart kasi tinitingnan ko kung open yung Walmart. May police dyan. Hindi ko alam kung bakit. Close yung Walmart ngayon. Tapos may mataas na linya dyan. Oh. Parang may food truck. So yung tao nagla-line kasi nga hindi makapagluto yung mga Where's tao the food kasi truck? walang kuryente. So hindi ko alam kung nag-a-accept ba yan sila ng card. Kasi wala akong cash Maring, debit card lang talaga. Tingnan nyo naman oh. Bro, I don't see a food truck. Taas ng line sa mga gasolinahan.
Ayan. Nakaluto naman kami. Kaya lang yung gas ko, 167 miles na lang yung natira. Hindi ko alam kung magpapagas ba ako ngayon or hindi. Napakataas ng line talaga. Sa trabaho kasi ng asawa ko, may wifi doon kasi magkuryente sila, naka-on yung generator. So sabi ng ng power company, di pa nila alam kung kailan babalik yung kuryente kasi mostly nagpo-post yan sila na by tomorrow mabalik ng kuryente, pero ngayon wala talaga. Yung asawa ko nagtrabaho na siya, mamaya siyang gabi uuwi, so kaming tatlo lang yung pabalik ngayon. Bakit kaya may pulis sa Walmart? Siguro may nagnakaw. Hindi ko alam. May pulis dyan. Yung Food Lion naman, sobrang daming boxes na nakalabas sa kanilang store. Kasi siguro yung mga frozen product nila yun na defrost. Nag-grill na kami, Maring. Ito na ang aming dinner, or dala na siguro to pati bukas kasi medyo marami yung naluto ko na ribs at saka chicken. So niluto ko na sila para bukas iinitin ko na lang. Ito, Maring, na nagamit rin ang griller na 3 years old nang hindi nagagamit. First time pang nagamit talaga. Natambak lang to sa front porch namin. I think the pork is done. Yep. Okay, we have to put in the tray. Naman, naluto na kami dito. Yung asawa ko uuwi mamayang gabi. Siguro mga alas 12 na ng gabi. Ito na. Okay, put it here, Riley. 2 are done. I don't know. I don't think that's done. The other one. Damn, all his pecan trees now. Yeah, got uprooted. God. He lost about every damn one of them. Look like. Yeah. There was some old pecan trees too. He lost about every. Oh, that's a big gap. That's a Big trees. that is just so big. Just like that. Third day na walang kuryente, Maring, at today Sunday, wala na talagang tubig, wala na kaming agas. Diyos ko, sana pala nag-imbak ako sa pinuno ko yung bathtub. Sayang talaga, hindi ko napuno yung bathtub, Maring. Nagsisi talaga ako. Nakalimutan ko kagabi. Dito kasi walang announcement na tomorrow wala ng agas, tomorrow ganun. Wala nga announcement na, kasi diba sa atin pag may bagyo, yung fire truck mag-announce sa buong barangay na ganun. Dito kami naligo sa trabahoan ng asawa ko kasi may shower sila. So dito kami nag-shower dahil walang tubig sa bahay, wala pa rin kuryente. So yung mga bata wala pa rin klase Monday and Tuesday. In-extend nila kasi grabe talaga yung damage ng bagyo. Karamihan sa mga tindahan close. Yung iba nag-a-accept ng cash lang, yung iba card. Tapos mataas yung linya ng gasolinahan kasi ilan lang yung gasolinahan na open. Sa mga panahon na ganito dito, mga bahay dapat talaga may tao, tapos close lagi kasi marami ang kawat. Uso din yung kawat, yung pagnanakaw. Marami na, nag-ano na sila, robing na. Kaya dapat talaga na ilak lahat. Nagline ako kanina sa Lowe's, mga tao nagbibili ng generator, pero hindi kami bibili ng generator kasi wala pa kami pera para doon. So next year, yan yung plano na i-invest namin ng asawa ko, na bibili kami ng yung malaking generator talaga na Mommy, guess what? propane yung gamit. Mommy. Napakalaking generator. Mommy. So hopefully mabibili namin yun next year kasi yun daw ay may on lahat yung kuryente sa bahay, yung parang regular na kuryente na mayroong stove, mayroon on lahat daw.
Sa 5 years na nandito ako, ito yung pinakamataas na walang kuryente at walang tubig. Kasi mostly pag may bagyo, isang araw lang walang kuryente, the next day meron na internet, balik na lahat. Pero this time talaga malaki yung damage, malaki yung pinsala na ano ng bagyong Helene. So ayan, may malapit na fire department sa amin, pero wala mang namigay na tubig. Para pang ano lang ba, pang flash sa ano, toilet bowl. Wala maring ang ginawa namin, kumuha kami sa ditch, may kanal doon sa amin na agasana ng ulan. So doon kami kumuha sa may kanal, pang flush lang ba sa toilet bowl. So ayan, merong libre na chocolate, hot chocolate sa trabaho. So ayan na siya, makiinom tayo. Pupunta kami ngayon sa Walmart kasi may Walmart daw na open doon sa, di ko alam, basta medyo ma-distansya siya, hindi ito yung pinupuntahan ko lagi. Sabi ng asawa ko, open daw sila doon. So titingnan namin kung may stove ba doon, yung pang camping na stove para makapagluto kami. Kung hindi, edi mag ano na lang, magawin namin yung maghaling na lang mi aning kuan. Marami namang kahoy sa paligid, yun na lang yung gagamitin namin kung wala talagang stove. Buti na lang nakapagluto kami ng medyo maraming rice kahapon. Meron pang maraming rice sa bahay. Tapos yung mga pagkain sa freezer, frozen pa konti. Pero sana meron na talagang kuryente kasi baka masira na maraming pagkain sa freezer, masira. Cutie pie. What's a cutie pie? I know how to. I know how to. Mommy, drink your hot chocolate. I know how to. Really? 10 more drinks. Today is Monday at wala pa rin kuryente. Pero bumalik na yung tubig, kaya nakapag-stock up na ako ng tubig sa bathtub kasi in case mawala na naman yung tubig. At finally, yung shed namin, yung may-ari ng shed, inopen na niya yung gate. So nakapasok kami ngayong araw at nakuha namin yung dalawang cooler namin na malalaki at nakuha na rin namin yung stove. So yes, yung stove nandoon. Pero okay lang kasi nakabili naman kami last night ng griddle na pang camping. So nilagyan lang siya ng ng propane. So nakaluto kami kaninang umaga ng almusal, ng pancake. Nakaluto ako ng bacon at itlog. Pero ngayon pupunta kami sa trabaho ng asawa ko kasi may mga ice daw doon. So tatry namin kumuha ng ice. Nilalagay namin sa coolers para malagay ko sa freezer para yung yung pagkain namin doon ay hindi masira. Dahil unti-unti na siyang natuto, hindi naman fully thawed, pero unti-unti na talaga siyang natuto. Maring kasi 4 days na nga ngayon na walang kuryente. So lalagyan namin ng ice yung freezers namin. Ito na yung ice, Maring. Konti lang yung ice na nasa ice machine. So yung maliit lang na cooler yung nalagyan namin ng ice. So siguro magbibiyahe kami ng 40 minutes dahil pupunta kami sa kabilang town. Titingnan namin kung may ice ba doon at bibili kami ng ice para malagyan yung malalaking cooler. Nandito kami sa Parkers Marine sa kabilang town, mga 40 minutes away. Meron silang ice na for sale, so nakabili kami at napuno na namin yung dalawang cooler. At saka pauwi na rin kami, Marine, kasi magtatrabaho na yung asawa ko mamaya. So nag-withdraw siya ng pera para may pera ako before siya umalis. Kasi mostly doon sa amin ay cash lang. So kailangan mag-withdraw. Dito sa town na to parang okay lahat. Okay sila yung line, walang tao sa gasolinahan. Pero doon sa amin malapit ay ang taas ng linya, Maring. Although marami na yung gasolina na nag-open doon. Unti-unti na nag-open at ang mga stores unti-unti na rin yung Walmart tsaka yung Lowe's open.
Pero kailangan mag-line kasi hindi lahat pinapapasok all at once. By ano lang, kunti-kunting tao. Siguro para makontrol kung magkano ang kukunin ng magkano ang bibilhin ng tao para walang away. Kasi baka pagpunta doon mag-away yung mga tao. Kasi bibili ng parihang item malapit na maubos. So siguro para maano din, makontrol. We're home, Maring. Nalagay na namin yung ibang mga pagkain dito sa cooler. Puno na yan siya. At dito din. Tsaka naglagay din kami ng ice sa freezer. Yan, maraming ice. So ngayon ay titingnan ko kung saan ang okay pa dito, ikikip ko, kung hindi na ay itatapon ko at lilinisin ko itong fridge namin habang may tubig pa. Hindi ko alam kung permanente ba tong tubig or mawawala na naman. Sabi ng asawa ko meron na naman daw ang babayong paparating baka next week, pero hindi sure, pero meron daw dalawa na magiging bagyo, so hindi ko alam kung magla-landfall ba or hindi. Basta maglilinis muna ako dito, Maring. Ayan. So sinisave ko lang yung okay pa. At saka itatapon ko na yung mga ice cream, ang iba dito yung mga sauce, yung iba mga chocolate milk. Ayan na ano na siya, Maring. Nasira na siya. So ako na naman mag-isa. Dahil yung asawa ko ay nagtrabaho. At Thursday pa siya uwi, Maring. At Lunes ngayon. So ayan, ako na naman mag-isa, Maring. Yung tubig pala dito, Maring, ay galing sa well. So, yung ginagamit nila ngayon na para meron kaming tubig sa small town ay generator. Gumagamit sila ng generator para may tubig yung town. Kaya pala kahapon wala kaming tubig kasi siguro naghahanap pa sila ng generator. So, ngayon may generator yung ginagamit para sa tubig, kaya kaya nag-announce sila na maging tipid sa tubig ngayon kasi generator lang yung ginagamit nila. Nakuha na rin namin sa wakas itong stove, Maring. Ito talaga yung dahilan kung bakit na nakabili kami nitong griddle. Pero, mas maganda ito, Maring, kasi marami akong maluluto. Tingnan nyo naman, medyo malaki siya. Tapos, kanina umaga nakaluto ako ng pancake, bacon, at saka itlog pang almusal namin. So, ginagamit nito ay propane sa gilid, maliit na propane. At saka, ito yung ginagamit pang camping nila. So, ito yung ginagamit ko ngayon para makaluto, Maring. Kulo ako ng tubig, Maring. Magagamit na rin yung stove. Tsaka, hindi ko muna gagamitin yung griddle ngayon kasi napakabigat. Dadalhin ko sa labas. Hindi ko kasi siya maiwan sa labas kasi baka mawala yan the next day. So, meron ako dyang skillet, cast iron pan, tapos ginamit ko yung bowl, yung stainless bowl ko para makapag-init ako ng tubig, makapag-kape ako, Maring. Lagay ko yung tubig sa aking maliit na thermos. Actually, food jar to, Maring. Para na rin siyang thermos. So, yung gagamitin ko. I'll come over that. I'll come over your house. You stay here. Please. You must stay here, baby girl. Ang gamit namin na plato, Maring, ay paper plates. Galing to sa yung liner niya galing sa Dollar Tree. Tapos ito ng paper plate. Ang mahal pa ng paper plate dito, Maring. $3 yung 100 pieces doon sa Walmart.
Alam niyo yung aisle doon sa mga disposable cups at paper plates, wala, empty na. Kasi maraming taong nagkukuha ng mga disposable. Kasi nga, yung iba walang tubig. At saka, parang hindi na rin hugas ng hugas. Nag-try ako magluto ng rice sa skillet, Maring. Ayan oh, tubig. So, kinaver ko lang siya ng foil. Ayan, pinasteam ko na siya. Sana naman maluto na. Yan yung rice. Pwede din pala siya. Clinose ko siya. So, niluto ko lang siya first. Minix ko parang lugaw. Nilugaw ko. Tapos, pag medyo nauubos na yung tubig, kinaver ko siya sa foil. Tignan natin kung successful ba to. Ito na ang rice, Maring. Super successful siya. Nakaluto ng rice. Hindi kasi kaya na walang rice, Maring. Ay, magluluto muna ako ng dinner namin, Maring. Ang lulutuin ko ay yung chicken wings. Lulutuin ko dito sa griddle. Ang dali lang uminit ng griddle. Ito na ang aming dinner. Hindi ko na nainit yung ribs. Kasi na ano na siya, Maring, nasira na. So, kumuha na ako ng chicken wings. Gamit din yung griddle. Finally, hindi na ako mag-grill. It's nighttime, Maring. And ito yung sugaan namin. Ito yung ilaw namin, yung solar. Na actually, pang pang sa yard ba. Yung ilalagay mo sa garden bed na solar light. Ayan, ganyan siya. So, kinukuha ko lang siya, Maring, para mas, mas maliwanag. Ayan, oh. Naging mas maliwanag yung bahay, pati din doon. Ganun din, may isa pa ako dyan. Ito yung isa. Tapos, may light ako dito na na-charge ko kahapon. So, siguro hanggang ngayon lang to on, baka bukas hindi na ito gagana, Maring. Ayan siya, Maring. May light. It's super. Is there like a light for the bathroom? I think we still got light in the bathroom. Yan naman sa taas, rechargeable light na saka lang siya umiilaw kapag may motion na na-detect, pero nalobat na siya, Maring. At ito naman sa CR, yung gamit namin ay yung solar din, na sa backyard namin to, dinala ko lang dito, Maring. So, pang din siya, detect kung mayroong motion, saka siya umiilaw. So, nilagay ko dito sa bathroom para saka lang siya umilaw kapag pumasok kami. At yung mga bata naman, pag matulog kami mamayang gabi, yung gamit namin ay yung glow stick. Yung glow stick, napaka maliwanag. Ito na lang yung night light namin. Hindi naman kasi pwede na sobrang bright sa loob ng kwarto ba rin kasi yung windows. Inopen ko siya, open yan. Open din yan doon. Pero may screen naman. May screen naman siya, Maring, para may hangin kami ba. Kasi mainit, Maring, kapag hindi ko i-open yung windows. So, yung living room, open din yung windows. Open din yan siya. Pero, i-close ko yan mamaya kapag, matulog na kami. Kasi kami lang mga bata. Yung asawa ko, wibis pa uuwi. Good morning, Maring! Wala pa rin kami kuryente, Maring. Ika-6 day na. So, kagabi, biglang bumalik yung kuryente. Mga seconds lang. Nag-flicker lang siya. Tapos, nawala agad. Hindi na siya bumalik. So, sana bumalik na ngayong gabi. Kasi, tingnan niyo yung cooler. Halos everyday ako bumibili ng ice. Kasi nga, madaling natutunaw yung ice sa cooler. May mga karne pa dyan, Maring. So, ang ending nito this weekend is lulutuin na namin lahat yung karne kasi masisira na talaga yan. Yung expected na pagbalik ng kuryente ay Sunday daw. So, hopefully, hindi na aabot ng Sunday dahil ang dami na talaga naming labahin, mga Maring. As far as mga damit, okay naman.
Marami pa kami damit na masusuot. At saka tingnan niyo yung labahin ko maring nagbundok. Ayan na. Ang dami niyan maring. Pero saka na ako maglalaba pag wala na talaga. Pwede namang maglaba, okay naman. Kaya nga lang, pag i-display siya sa labas, maraming mga bag sa labas, matataihan yung yung mga damit. Baka pag suot mangati tayo, mangati yung natin. So, ayan ngayon, magluluto muna ako ng breakfast namin. At, tingnan nyo maring ang foggy sa labas. Ang foggy sa labas maring. Yan foggy. Hindi mo makikita yung fire department dyan kasi may fire department dyan. Foggy siya. Sobrang init sa loob ng bahay. Walang problema pag gabi kasi malamig naman yung hangin. At saka early morning, medyo malamig yung hangin. Pag talaga afternoon, ang init maring. Ang temperature ng bahay ngayon is 80 F. So, inoff ko lang yung AC kasi nga baka bumalik yung kuryente. Kagaya gabi, on and off siya. Baka sumabog yung fuse ng aircon namin. So, inoff ko muna yun siya. So, mamayang gabi pa siguro or bukas uuwi yung asawa ko. Kung makauwi siya ng maaga, ay baka pumunta kami sa laundry shop. Dadalhin namin yung mga damit. Kung saan laundry shop na open na malapit. Kasi dito, sa amin, walang kuryente. Pero mga 1 hour away, 40 minutes away, okay sila, may kuryente sila. Maraming stores open. May signal. May mga gas station. Okay sila. So, siguro magbabiyahe kami doon. Ako, pag bumibili ako ng ice, magbiyahe ako ng 20 minutes kasi nandun lang yung ice talaga. May ice plant kasi doon na open na sila. So, doon ako bumibili ng ice. Ito yung pancake na naluto ko maring. Yan ang pancake. Tsaka yung paper plates, nalagay ko lang siya sa parang liner na plastic. Here, I'll get you. Yeah, wipe. Yeah, you sit there. There's your plate. There. Nandito ako sa Walmart, maring bibili ako ng underwear. Then naubusan na ng underwear ang aking anak. At ako din bibili ako ng bago. At saka yung aking eyebrow pen. Grabe, tumaas yung presyo maring. 8.98. 7 ito noon. Siguro pagkatapos ng bagyo, bakit naging nag-increase yung price. Come here, Lele. Open na yung Walmart dito maring. Di na kami magla-line kasi last week, linyahan talaga dito dahil hindi lahat ng tao pinapapasok. One at a time lang. So ngayon open na. So ito yung mga quick hanger nila maring Hindi kagaya sa atin yung plastic na hanger ba na marami bitong lalagyan. Ganito lang siya 6 tier. Meron din dito 4 lang yung malagay mo. Punta ako sa Dollar Tree, wala din silang ganun. Ganito lang yung mga hanger nila. So, meron din silang ganyan para pang drying rack. Meron ding dito. Hamper. Ang mahal naman ito. $8. Ubus-ubus din yung rack ng mga underwear dito maring Siguro maraming tao bumili kasi nga hindi sila makapaglaba. At mostly dito parang pwede naman maglaba, i-hang mo sa labas, kaya lang maraming bags kasi ba These are baka hypers. mangati yung mo sampot. Yours is your size 10. This one, the unicorn. No, I hate unicorns. What do you want? This one's got, it says everyday Wednesday. You should not get the same because
You're gonna switch. Tapos na akong bumili sa Walmart Maring. Ngayon naman ay bibili ako ng ice. Hey, what are you fighting there? Hold the jug because we gotta go now. Bibili kami ng ice doon. Yung ice ay 2 for $5 yung ano nila, yung benta. Papunta na tayo sa malapit na town dito sa amin Maring. 10 minutes drive lang. So yung mga wire ay na fix na yung iba. Pero sa amin wala pa talaga kaming kuryente. Pero dito mostly sa mga tindahan ay open na, may mga gasolinahan na rin na open. At saka bumalik na rin yung kuryente nila, yung mga ilan-ilan. Meron na ding grocery store, open na yung Food Lion, kaya pupunta din ako doon. Bibili ako ng detergent, sabong panglaba Maring. Medyo okay na yung dito. Paggabi nakita ko may talaga sila, may lights na sila, bumalik na. Doon sa amin napakadilim talaga, as in. Ay, sa McDonald's Maring. Hindi lang ako mag-drive-thru kasi hindi ko alam kung ano yung available nila ngayon. Kaya papasok ako. $5 bundle for limited. Everybody is just getting McDonald's. Oh wow, tight parking. Oh my god, ang sikip ng parkingan, baby girl. Oh my god. Stop. McDonald's and eat inside. Yeah, we can eat inside. Sa loob na lang kami kakain na rin. So, di ko alam kung cash ba or card yung tinatanggap. I don't have no trouble. Kasi kaka-open lang nila kahapon. Okay, let's go. Excuse me. I just burped. You burp. Okay. Mom, don't forget to turn off your phone. I will get it. Mom, I just burped 2 times. Don't cross the road, okay? Hold on. Stop. So, bumalik na daw ang kuryente sa bahay, Maring. Bumalik na ang kuryente. Sabi ng asawa ko kasi naka-on na yung mga camera. So, bumalik na. So, ngayon pupunta. Tapos na kami kumain sa loob. Pupunta na kami ngayon sa Food Lion. Bibili ako ng detergent. At saka half gallon lang muna na gatas kasi baka ma-off na naman yung kuryente. So, half gallon lang muna. Mine says Nandito good. na tayo sa Food Lion. Mommy, no. Hmm. The R sign under Food Lion. What does that mean? Oh, it says goodies. There was a store here before, but it's closed now. Here, closed na siya. So, Food Lion water. Go this way. We'll get Coke. Sweet and ginger ale, right? Oh, Huh? there's a Dr. Pepper. Oh, look. This one. Yeah, Daddy likes Dr. Pepper. Mommy, look. The original Coke is gone. Coke here is gone. Oh, Coke can. Balik na rin ang kuryente, Maring. Finally. Mommy, Oh my Can we goodness. put a new Nintendo Switch? Mag-charge na tayo. You charge your tablet. Charge na tayo, Maring. Kasi hindi ako nakabili ng gatas kasi wala silang gatas, Maring, yung store. Wala silang chocolate milk doon. So, baka bukas ko na lang bibilhin yun sa Walmart. Ito na yung yung ice na binili ko. So, nilagay ko na yung mga karne dyan sa ilalim. Tapos yung isang cooler naman, mga sauce na lang yung nandito kasi nga natunaw na yung ice. Pero may mga ice pa naman. Malamig pa naman yung tubig. So, yung mga sauce, dito ko na lang siya nilagay.
So, ito yung laman ng MRE Maring. Yung pinamigay sa amin. Kumbaga, relief goods sa atin. So, ito siya, nakapack na siya na pagkain. Dehydrated yata ang ito kasi dry siya. So, ba't ibang putahe? May chili mac, macaroni, and beef in sauce. Yung naluto namin is tortellini cheese. Yung ba yun? May beef ravioli, in meat, and textured soy, protein sauce. So, iba't ibang putahe siya in a box. So, di ko alam kung ilang pack ba itong nandito. May pin with vegetable sausage crumbles and spicy tomato sauce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ko alam kung 9, 10. Siguro 20 packs in a box. So, ang ginagawa dito ay kukunin mo lang yung bag, tapos lalagyan mo siya ng tubig, tapos yung tubig magre-react sa chemical na nandyan. So, iinit siya. Hindi mo na kailangang lutuin. So, may spoon dyan at meron ding crackers at apple jelly. Yung iba may Pop-Tarts at saka candy dyan. Siguro para pang breakfast mo. Makain mo yan. So, per pack, individual. Pag naluto ito siya, mga 1 cup lang yung serving size na pagkain. Maliit lang. So, ganito yung binibigay dito, Maring. Hindi mo kailangang lutuin. Kailangan mo lang talaga ng tubig. Malamig na tubig or mainit, pwede. Tapos, iinit na yan siya ng kusa at pwede mo na siyang makain. So, alam nyo, nag-search ako nito. Para siyang military food. Nag-search ako sa Amazon kasi pwede mo rin pala itong bilhin na ikaw lang. Kung gusto mo mag-store ng sayo, ang mahal pala nito, Maring. $100. 150 yata yun, tapos 12 pack lang sa isang box. Tapos, meron ding $200 na dry foods. Grabe, ang mahal pala nito per box, Maring. Binigyan din kami ng tubig. Ayan. So, yun yung natanggap namin, Maring. May ilan na nagbibigay ng canned goods. Yung mga mga churches. Pero as far as galing sa kanilang emergency management tawag noon. Basta may EMA, yung ganon. Ay yan yung binigay. Yung MREs at tubig. So, ayan mga Maring, yan ang aking whole week of vlog. Ang aking journey dito. Akala ko sa Pilas lang ko lang ito mararanasan. Dito din pala, first time ko talagang naranasan na medyo mataas-taas yung burnout. Tapos ako lang at ang mga bata kasi ang asawa ko may trabaho lagi. Ako lang talaga. So, nasurvive naman. Nasurvive mga Maring. That's it mga Maring. See you again sa aking next vlog. Mommy. Mag-ingat kayong lahat. Bye.